Dito tayo sa Enuday Waterfalls. Napakalakas ng hangin, sobra. Akala mo may bagyo. Grabe. Parang naliligaw yata tayo. Grabe naman yun. Tingnan nyo naman yan. Dito tayo ngayon sa Besang Pass, Monument and Marker. Pwede ba dito dumaan? Ito yung view sa taas, oh. Lawak. Matapos natin puntahan ang Bakon Benguet kung saan inakyat natin ang Mount Kabunyan na mga saganda ng Teki Falls at nasilayan na napakagandang basketball court dito, bumiyahe naman tayo para mag-overnight camping sa Baangan Escapade sa Mangkayan, Benguet. Mula sa Barangay Poblasyon sa Bakun ay dinaanan natin ang Ampusungan at binaybay ang Kapangan, Kibungan, Bakon, Sinipsip Road hanggang marating natin ang Amgalaygay View Deck sa Bugyas, Benguet. Dito tayo ngayon sa Amgalaygay or Amgalaygay. So papunta tayo ng Mangkayan, Benguet. Galing tayo ng Bakun. Pero napahinto tayo dito, may nakita tayong view deck. Tapos, ang ganda ng ng mga nakikitang tanawin. Ayan, oh. Kabundukan at maraming taniman ng iba't ibang gulay, prutas, at pati yung maliliit na komunidad makikita natin dito sa taas. Sa bayan ng Bugyas, makikita ang hektar-hektaryang taniman ng iba't ibang gulay. Buong paligid ay kitang-kita ang mga hagdan-hagdang taniman o garden kung tawagin ng mga lokal dito. Sa lawak nito, maging ang mga kabundukan ay nababalot na ng mga pananim. Kaya naman, ang Bugyas ang itinuturing na isa sa pangunahing pinagmumula ng iba't ibang gulay sa rehiyon na siya namang dinadala sa kalapit na probinsya maging sa iba't ibang parte ng Luzon. Ang Amgalaygay View Deck naman ay matatagpuan sa kahabaan ng Baguio La Trinidad Bontoc Road o mas kilala bilang Halsema Highway. Partikular na dito sa kilometer 73 kung tawagin. Isa nga itong magandang lokasyon para huminto at pagmasda ng magagandang tanawin. Nagpatuloy tayo sa biyahe at binaybay ang Abatan hanggang sa marating natin ang boundary ng Mountain Province. Dito na nagumpisa ang mas matataas na kalsadahan patungo sa isa na namang napakalawak na taniman na kung tawagin ay Kada Plateau. Binansagan itong The Farm Bill of the Cordillera dahil isa nga din itong pangunahing pinagmumulan ng iba't ibang uri ng gulay. Sa lawak nito, umaabot sa 2 probinsya na sasakupan ng mga tanimang ito, ang Benguet at ang Mountain Province. Sa bahagi ding ito makikita ang Mount Data, isang national park na may malaking papel sa parting ito ng Cordillera. Nagsisilbi din itong watershed sa ilang malalaking ilog, gaya ng Chico River at Abra River, at tahanan ng iba't ibang halaman at puno. Sa ngayon, ay malaki na ang pinagbago nito kung ikukumpara noon dahil na din sa patuloy na development sa mga kabundukan gaya nitong mga garden o taniman. Ayan! Grabe naman yun! Tingnan nyo naman yan! Grabe yung ganda! Grabe dito! Napakalawak, oh! Iba't ibang kulay nung anong tawag ba dyan? Field. Ganito. Grabe naman yun. Panalo. Yan, oh. Grabe yung tanawin dito. Welcome to Sitio Dagada. Ayun, oh. Sitio Dagada. Lamig dito. Ang taas na kasi ng mga lugar nila. Talagang yung klima dito
ang lamig. Kaya yung mga residente dito, kung nakikita ninyo, kung napadpad na kayo dito sa Cordillera, laging mga naka-jacket yan, mga naka-long sleeve, ganyan. Kasi laging malamig. Tapos kadalasan yan pag gabi, nagiinom sila kasi malamig nga, pampainit ng katawan ng sikmura. Gaya nun, itatay kompleto 11 minutes na lang maliba tayo. May iba pa bang bangaan na escapade? Malalaman natin. Hindi na tayo, 11 minutes na lang yun grabe yung mga dinadaanan. Onion, yung mga bundok, ayan grabe tataas. Doon muna tayo dito. Check lang natin yung mapa. Sa ating pagmumotor, ilang beses din tayong naligaw dahil tila baga iba nakapin sa Google Maps papunta sa Baangan Escapade, ang campsite kung saan tayo magpapalipas ng gabi at magka-camping. Parang naliligaw yata tayo. Sa mapa, nilagay naman natin yung Baangan Escapade pero walang daan sa sinusundan natin. Dinaanan natin yung Mount Data o Mount Data. Tapos sa mapa may dadaanan siya Pero dito, dead end dito. So dapat pala inulit kong panoorin yung video dati na napanood ko. So magtatanong na lang siguro ako dito sa bandang unahan kung saan yung tamang daan. Bago pa tayo tuluyang maligaw, nagtanong-tanong na tayo kung saan ba ang tamang daan patungo sa Baangan Escapade. Am National High School ang pinakamagandang landmark na pwede ninyong ipin sa Google Maps. At mula dito ay isang maikling rough road ang dadaanan diretso na sa campsite ng Baangan Escapade. Ito ang pinakamadaling daan papunta dito. Ang isa naman ay mas challenging at mas mahaba ang babaybayin na rough road at kadalasang off-road motorcycle ang mga dumadaan. Medyo malalaki lang yung bato. So iba siguro yung dinaanan ng mga napanood natin. Alam ko mahaba yung dinaanan nilang rough road Hindi yata dito yun. So mas mahirap pa yun sa kanila. Or baka sa mapa hindi naman tama. 2 minutes na lang daw Mamaya mahaba pa pala dahil iikot ganyan. Bahala na. Dito na tayo. Yeah boy. Lalim. Aray ko. Sakit na ng puwet ko rough road nga Uy. Dahan-dahan tayo dito. Medyo malaki yung bato. Baka tamaan yung engine. Kaboom. Yan yung putek. Saan ba magandang dumaan? Dulas. Tandaan tayo. Uy. Laki naman ng bato dito. Aray ko. Gaano kaya kahaba yung rough road? Ayun.
Dito tayo sa kabila. Apya. Ayun. Oh, may daan na. Ito pala eh. May daan na pala eh. Yan, oh. Baangan Escapade, Inuday Falls. So dati siguro wala talaga. Ito. Pwede ba dito dumaan? Uy. Sa wakas, ay narating na natin ang Baangan Escapade. Ang ating pagbisita dito ay halos 1 linggo matapos ang paggagupit ng Bagyong Uwan. Kaya tayo pa lamang ang mag-o-overnight camping dito. Wala ding kuryente na mga araw na ito, kaya tipid na tipid ako sa paggamit ng battery ng ating camera at drone. Hindi naman tayo pinabayaan nila Ate Lina at Kuya Crispino, ang owner ng Baangan Escapade. Hindi ko nagawang videoan ng mga oras na masaya kami nagkikwentuhan at nagsasalo-salong tatlo dahil nga limitado ang charge ng ating camera. Pero sulit na sulit naman at marami kami na pag-usapan sa buhay-buhay at mga karanasan ng bawat isa. Ang homestay pala nila dito ay 500 pesos overnight at sa gaya naman natin na tent pitching ay 250 pesos ang babayaran. At para magka-idea talaga kayo, malapit talaga ito sa gilid ng bangin, kaya kitang-kita mo ang malalawak na kabundukan at tanawin sa paligid. Dito din sa Baangan Escapade, ilang minutong lakarin lamang ay makikita ang napakataas na waterfalls. Tinatawag itong Inuday Waterfalls. Andito tayo ngayon sa tinatawag nilang Inuday Waterfall dito sa Baangan Escapade. So papakita ko sa inyo kung gaano kataas yung waterfalls at kung gaano kataas itong Baangan Escapade sa Mangkayan, Benguet. Napakalakas ng hangin dito. May warning tayo dito. Nakakatakot. Grabe oh. Grabe yung taas. Nakakatakot. Grabe. Yan siya oh.
Ganun siya kataas. Grabe yung hangin dito ngayon. Parang hindi ko kayang ilayo kasi meron warning agad. Baka tangayin ng hangin. Hahanap tayo ng pwesto na nahaharangan yung hangin para mapakita ko yung taas at lawak na itong waterfalls. Grabe oh. Woo! Ganda. Yun yung tinutuluyan natin, oh. Ibababa na natin siya. Bukas na lang ng umaga. Nakakatakot. Nandito tayo sa Enuday Waterfalls. Napakalakas ng hangin. Sobra. Akala mo may bagyo. Grabe. Eto, ginawa to nila Nanay Lina, yung owner nung homestay dito, tsaka campsite. Malaking bagay kasi kapag malakas yung tubig ng waterfalls, nahihirapan daw yung mga bisita dito. Yung mga guests nila, nahihirapang bumaba. At delikado, kasi madudulas din yung mga bato. So malaking bagay ito. Ito na yung pinaka view deck. Mahirap naman kasi na lumapit ka dyan sa parte na yan. Nakakatakot. Lumot-lumot na yung mga bato. So baka mapano pa tayo dyan. Pero sa drone, sinaglitan ko lang. Kasi laging nagwa-warning na strong wind. Sobrang lakas ng hangin talaga. Nakakatakot kasi may possibility na tangayin yung drone natin. Gumaganon na oh. Hindi natin i-release yan. Kasi isa lang yung drone natin. Sayang naman. So bukas ng umaga, sana mas gumanda yung hangin, mahina lang para mapakita ko sa inyo yung pinaka yung lawak na itong lugar na ito, pati yung falls sa malayo. Pero grabe, ang ganda dito. Itong paligid oh. Napakalamig. Mahangin na tas malamig. Woo! Grabe. Ganda dito. Mamaya papakita ako sa inyo kung saan ako nag-pitch ng tent natin. Ang ganda ng spot. Kasi ako lang yung guest ngayong araw. Weekdays kasi. So, kwentuhan na kami ni Nanay Lina kanina. Yung nakaraang bagyo, dito pala. Simula nung bagyong 1, ang dami palang nasira dito sa kanila, sa campsite nila. Hanggang ngayon, wala pang kuryente. So, sa mga gustong pumunta dito, kung hindi naman kayo kung okay lang sa inyo na madilim, may solar naman, pero sa ibang bagay, hindi nyo magagamit yung kuryente talaga. Kung okay sa inyo, pwede naman daw. Gaya ko, nag-walk-in lang ako, pwede naman. Pero hanggat maaari, kung kayang ipagpaliban, hanggat hindi bumabalik yung kuryente, ipagpaliban daw lang muna, sabi ni Nanay Lina. Grabe oh, tikita nyo yan. Tingnan nyo yung mga hangin oh. Ayan oh. Yung tubig ng Enuday Falls, pababa yan. Pero hinahangin, umaangat. Kaya mababasa ka dito. Whew. Babalik na ako doon para sigurado. Yan. Ito yung pinaka campsite. Dito ako nag-pitch ng tent. Tapos yan yung homestay, pati yung tindahan, kainan, dining area. Dito sa homestay nila Nanay Lina. Orange. Favorite ko orange eh. Diyan ako nag-pitch ng tent kasi ang harapan niya, tingnan mo naman yung ganda ng view. Grabe. Woo! Grabe, ang ganda dito. Sarap. Dito yung sunrise, tapos sa likod natin, yun yung sunset. So bukas, sana maganda yung weather pa rin para makita natin yung sunrise. Tapos magdo-drone ulit ako. Kasi napakahangin, ayun oh. Grabe hangin oh. Woo!
Kita nyo yan? Grabe. Grabe yung hangin. Woo! Sarap. Lamig. So kung makikita nyo, naka-puffer jacket ako. Kasi hindi biro yung lamig dito. Tapos sabayan mo pa ng napakalakas na hangin. Kailangan mo talagang mag-jacket dito. Kahit hindi puffer jacket, basta meron kayong jacket na magagamit panlaban sa lamig. Fleece jacket, down jacket, kahit anong jacket. Basta may magagamit kayo. Grabe talaga. Sigurado, lalo na sa gabi, tas madaling araw, mas malamig yan. Sigurado yan. Sarap. Tingnan nyo naman yan, oh. Grabe yan. Ang lapit natin sa pinaka bangin. Grabe, oh. Ganda ng sunset dito. Sobrang ganda. Kahit maulap, kita mo yung kulay talaga ng sunset dito. Lahat na nakikita natin ngayon, kabundukan. Grabe ang ganda dito. Napaka-presko ng hangin. Bagamat ang Baangan Escapade ay bahagi ng Mangkayan Benguet, papunta naman dito ay madadaanan ng ilang bahagi ng Mountain Province. Kaya medyo nagkakaroon ng kalituhan, lalong-lalo na sa lokasyon ng Inuday Waterfalls. Madami ang nagsasabi na parte pa din ito ng Mangkayan Benguet at madami din ang nagsasabing sakop na ito ng Mountain Province. Marahil dahil na din sa boundary ng lokasyon nito, kaya ganito na lamang ang dibisyon at opinyon ng marami. Sinubukan nating alamin ang eksaktong taas ng Inuday Waterfalls, ngunit wala tayong makitang impormasyon tungkol dito. Pero isa ang sigurado ako, isa ito sa pinakamataas na waterfalls na nakita ko. Isa pa sa magandang katangian ng Inuday Waterfalls ay talagang makikita ito kahit sa malayo. Sa maraming parte sa lowlands ng Mountain Province ay kitang-kita ang waterfalls na ito. Idagdag mo pa ang napakagandang taniman sa paligid nito, talaga namang mapapawaw ka sa kakaibang ganda na taglay ng lugar na ito. Dito sa Baangan Escapade, dito sa homestay nila Ate Lina, pati ni Kuya, yung asawa niya. Pero kaming tatlo lang dito. Simula nung bagyong uwan, ako lang yung kauna-unahang guest nila na nag-overnight camping dito. Kasi kadalasan may sightseeing lang, ganun lang. Pero overnight ako yung kauna-unahan. So maraming nasira dito sa paligid nila. Yung mga pine trees. Eto, yung malaking punong to. Nawala na yung mga dahon-dahon. Then dun, sa bandang unahan, makikita nyo dun. Yan. Daming mga naputol na mga pine trees dyan. Pero awa ng Diyos, matibay yung bahay nila. Hindi naman nasira yung bubungan nila, lalo na. Pero yung pinaka-homestay dun sa likod, medyo may isang kwarto yata na may damage. So, yung view deck, dito naman yun. Aking natatayuan ko. Ayan. Meron daw dyan gawa sa kawayan na view deck nila. Nasira din, tinangay ng malakas na hangin. So, hanggang ngayon, wala pang kuryente rito. Magto 2 weeks na. Pati dito sa parte ng Mountain Province, marami ding wala pang kuryente. Pero hopefully, magawa na agad yung mga poste na nabungkal
sa kasagsagan ng bagyong Uwan. Sa lahat ng bagamat sa mga nangyari na yon, patuloy lang yung buhay. Maganda yung naging kwentuhan namin tatlo. Nila Ate Lina pati nung asawa niya. Masaya. Maganda yung kwentuhan namin kasi sa buhay-buhay, kung paano yung buhay nila dito, paano yung cycle ng pag-aani, ganyan. Then ako rin, syempre, nag-share din tayo ng karanasan natin sa mga personal na buhay, pati yung travel natin. So napakasarap. Napakasarap nung naging usapan namin. Di mo na lang namamalayan yung oras habang nagkikwentuhan kayo. Habang nagkakape, habang nag-aalmusal, habang naghahapunan, laging may kwentuhan na nagaganap. Napakasarap ng ganitong experience. Hindi lang tayo nagta-travel para makita yung ganda ng lugar, ng paligid. Inaalam din natin yung buhay ng mga tao na nakakasalamuha natin. Yun yung masarap sa pagta-travel. Kumbaga merong immersion na nangyayari dun sa komunidad, sa mga taong nakikilala natin along the way. Bago naman tayo umuwi, ay nabanggit sa akin ni Kuya Crispino na daanan ko na din daw ang Madalipay View Deck, ang isa sa kilalang pasyalan dito, kaya hindi natin yan pinalampas. Malapit sa komunidad ng Am-Am Barangay, makikita ang Madalipay View Deck. Pupunta kayo ng Madalipay View Deck, isa rin sa mga tourist spot dito sa Mangkayan. Dito kayo magre-register, 20 pesos per head. Tapos, maglalakad lang tayo ng saglit. Ayun! Ayun yung view deck talaga. Tingnan natin kung anong meron dito. Kita daw yung Besang Pass, yung Tirag Pass, pati yung iba pang kabundukan, Mountain Province. Ito yung view sa taas, oh. Lawak. Yan. Pwede dito. Pwede dun. Sa taas tayo. .360-degree view ang makikita rito. Ang matataas na kabundukan ng Cervantes sa Ilocos Sur, ilang bahagi ng Mountain Province, at gayon din ng Mangkayan, Benguet. Napaka-presko din ng hangin mula dito, kaya kahit mataas ang araw, ay hindi gaanong ramdam ang init. Mula naman dito ay binaybay natin ang Mangkayan patungo sa Besang Pass kung saan tayo dadaan pa uwi ng Rizal Province. Ang laki, ang taas! Isa ang Besang Pass sa pinakamagandang kalsadahan na napuntahan ko. Ito ay matatagpuan sa bayan ng Cervantes sa Ilocos Sur, sa kahabaan ng Tagudin Cervantes Sabangan Road. Dito din matatagpuan ang Besang Pass Natural Monument, isang historical site na nagbibigay pugay at pag-aalaala sa nakamit na tagumpay ng mga Pilipinong sundalo laban sa Hukbong Hapon noong panahon ng World War II. Nandito tayo ngayon sa Besang Pass Monument and Marker. Napakahalaga nung naging papel nitong lugar na ito noong panahon ng World War II laban sa Hukbong Hapon, tapos yung mga Filipino and US soldiers or mga sundalo. Dito nakamit ng mga Pilipino yung tagumpay laban sa mga Hapones na siyang naging hudyat ng pagsuko ng mga Hapon. So, eto ngayon, isa na siyang historical site dito sa Pilipinas at maganda yung spot niya kasi mataas talaga siya.
yung dinadaanan na highway system dito sa Ilocos Sur, sa Cervantes. So, meron dito mga view deck. Etong kinalalagyan ko ngayon, ito yung pinakamataas. Then, dun tayo nagpark sa baba. Tapos yan na yung papunta ng Ilocos Sur, Bayan, and then Tagudin. Dito naman, sa kabila, papunta doon, yun yung pa Cordillera, Pamangkayan, pa Mountain Province. So, ganito yung mga rest area dito. Yan, ganyan. Meron din sa baba, doon. Yan yung pinakababa doon. 10 pesos yung entrance fee. Then, kapag magdo-drone, 500. Medyo mahal yata yun. Yung 500 na yun. Anyways, I think for maintenance and environmental fee rin yun. Hindi ko alam kung ano to, pero baka pwede ditong magstay. Ito yung view deck oh. Ganda pala dito. Taas oh. Yan. Yung nakikita natin ngayon, yan yung view deck. Pero sana babaan lang yung fee sa drone. Lalo't for tourism purposes din naman yung ginagawa natin. Ganda ng mga bundok to, no? Medyo maulap na doon, pero magandang araw. Yan. 3:30 na ngayon, kaya tirik pa yung araw. Ang Besang Pass ay binubuo ng mga matatarik at zigzag roads na napapalibutan naman ng mga kamangha-mangha at nagtataasang kabundukan, lunti ang kagubatan at kali-hali ng ganda ng mga tanawin. Tinatayang nasa 1,500 meters above sea level ang taas ng Besang Pass, kaya't ang klima sa parteng ito ay talaga namang may kalamigan at mapapansin din na halos kapantay mo na mga ulap. Sa kabila naman ng aking ganda nito, nariyan pa din ang panganib na dala nito dahil na din sa palikuliko at matatarik nitong daan at kung minsan pa ay ang posibilidad ng landslide at rockslide sa ilang bahagi nito. Kaya kung madadaan kayo dito, magdoble ingat at tiyakin na nasa kondisyon ang inyong mga sasakyan upang maiwasan ang anumang aksidente. Nagtuloy-tuloy lamang ang pagbaybay natin dito, dinaanan ng ilang mga bayan ng Ilocos Sur, ang Suyo at Kabugaw hanggang marating natin ang Tagudin, kung saan isang mahabang biyahe na ito pabalik ng Maynila. Siksik at liglig na adventures talaga ang naranasan natin dito. Kaya sa tuwing nagagawi ako sa Cordillera, alam kong palaging may panibagong lugar at karanasan ang mabubuo. Muli ay babalik tayo dito at pupuntahan ang iba pang magagandang bundok at tourist spots na makikita dito sa Cordillera. Sa ngayon, dito na nagtatapos ang episode nating ito. Kung hilig mo naman ang ganitong uri ng video, patuloy nyo kaming subaybayan sa ating mga susunod na adventures. Subscribe sa ating YouTube channel para hindi nyo ma-miss ang mga susunod na lugar na ating itatampok. Thank you for watching and see you on our next adventures.